Makailan nga po ay nagkaroon po ng Grand Parade ang China sa anniversary ng 80 years ng World War II. At sinasabi po nila doon na talagang nanalo sila sa giyera laban sa Japan. Pero alam naman po natin na hindi po totoo yun. No? Kundi dahil po sa Amerika ay hindi po mananalo ang China. Amerika po talaga ang tumapos sa giyera noon laban sa Japan noong araw. Pero ito nga po, no, ang issue po kasi dito, yun nga, nagsama-sama ang tatlong krong-krong na leader. Si Xi Jinping, si Kim Jong-un, at si Vladimir Putin. At sinasabi nga po dito ni Secretary Teodoro o ni Gibo Teodoro na ito po ay pananakot sa maliliit na bansa. Yung pagsasama-sama ng mga leader na yon, yung tatlong bugok na yon, na walang magawa sa mundo, kundi alam nyo na, distraction at talaga pong pambubuli ang mga ginagawa. Real talk naman po talaga yon, di ba? Ito po ang ating gagawin ng reaction video. Tata po nito, Tek Teodoro, Grand Parade sa China na dinaluhan ni Xi, Putin at Kim, pananakot sa maliliit na bansa. Mula po ito sa UNTV. Panoorin po natin to. Let's do this. Pananakot sa maliliit na bansa. Ito ang binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa Grand Military Parade na isinagawa sa Beijing, China nitong Miyerkules, September 3. Paggunita ito sa ika-80 anibersaryo ng pagtatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at pagsuko ng Japan noong 1945. Bukod kay President Xi Jinping ng China, dinaluhan ito at espesyal na panauhin sina Russian President Vladimir Putin at North Korean Kim Jong-un. Yung tatlong leader na kung saan hindi sumusunod at sumasalungat sa international law, magkakasama sa parada. Panakot yun eh. Sa akin, panakot yun. Lalo-lalo na sa maliliit na bansa. Tama po yung sinasabi na yun ni Sec Teodoro, no? Kasi po, sila po talaga ay hindi sumusunod sa international law. Particularly ang China. Isipin nyo, no? Yun lang pagpasok nila sa ating teritoryo at binubuli-buli. Binawater-water cannon po tayo sa ating sariling EEZ. Hindi po yun pagsunod sa international law. Mula pa po noon ay lumalabog na po sila sa international law. Ganyan po ang ginagawa ng China ng tatlong bansa na yan actually. Talaga po mga krong-krong po yung mga leader po na yan. Kaya tama po yung sinasabi dito ni Sec Gibo. Pinuna ng kalihim ang pagpilit ng China na baguhin ang pananaw sa kasaysayan. Kasabay ng pagtutulak nito na palitan ang umiiral na kaayusang pangdaigdig. Giit ni Teodoro, ang tinatawag na bagong kaayusan na inihain ng China ay hindi makatarungan at malayo sa katotohanan kalagayan ng lipunang Chino. Tama, at isipin nyo, no, sa speech ni Xi Jinping, kung napanood nyo po to, no, sinasabi niya po na sila daw yung nabubuli. Sila daw yung, kumbaga, nalalagay sa alanganin, no. Isipin nyo yun, na ang lakas-lakas kuno nilang bansa. At nagparada po sila. Ayan, nakitang-kita naman, no, piniplex nila ang kanilang mga nuclear weapon, kanilang malalakas na eroplano at kung ano-ano pa, no? At sinasabi niya yung kaayusan, kapayapaan, na wala naman po talagang nangyayaring ganun sa bansa nila. Dahil una-una yung kanilang mga mamamayan, yung mga ordinaryong Chinese, ay hindi po makapag-voice ng kanilang saloobin dahil po binablock po nila ang kanilang media. Talaga pong hindi po sila makareklamo kung tutuusin. No, yung iba po nakakapaglabas po ng kanilang reklamo sa internet ay gumagawa na lang po sila ng paraan para maibulalas po nila ang kanilang reklamo sa kanilang gobyerno. Kasi po kung tutuusin, bagsak po talaga ang ekonomiya ng China at hindi po sila makapaghanap buhay na o makapagtrabaho sa kanilang sariling bansa. Bagsak po talaga ang ekonomiya nila dahil nga po itong China ay wala pong kasundong bansa. Ito lang po kasundong bansa, itong dalawang bansa halos lang at yung iba pa po, no, na bansang talagang maraming utang sa China. Kaya po kumakampi sila sa China. Hawak sila sa leeg nitong China, no. Now, Xi Jinping says they want to change the international order to a fairer one. Let's examine the society of China. Is it fair? Is it free? Yun ang tanong eh. Sabi nila mas makatarungan na pangkabuoang ayos sa mundo para mas makatarungan, mas pantay, mas malaya. Walang kapagkakapantay-pantay sa China eh, di ba? Talagang nakabusal ang mga bibig, no, ng kanilang ordinaryo mamamayan. Ganyan
Ganyan din sa North Korea. Lalong-lalo na rin sa North Korea. Hindi sila makapag-voice ng kanilang saloobin. Bawal, kundi mamamatay sila. Ganon kahigpit, no, yung mga komunistang bansa na yan. May sama-sama yung tatlong malalakas na leader na yan, na kurong-kurong. No? Ito yun, parakot. Kahit nga ang palasyo ng United States of America, 'di ba, nagsalita na din si Donald Trump na yun nga kinukumusta nga dio si Vladimir Putin na at yun nga parang ang pagdating doon nagkakampi-kampi sila para labanan itong Amerika. Pero sa tingin ko po kahit magsama-sama po yung tatlong bansa na yan ay hindi po sila basta-basta mananalo sa Amerika. Dahil kung tutuusin po ang Amerika mula sa pool pa po ay gumigera na. Non-stop po ang paggera ng United States of America. Samantalang itong China, puro lang po sila simulation, puro training, wala silang actual na gera. Yung North Korea nga, di ba, nagpadala ng soldiers doon sa laban ng Ukraine sa ng Russia. Anong nangyari? Naubos, no? Naubos ang North Korean soldier. Real talk po yan, nasa balita yan. Kaya nga po, kung tutuusin, lalong-lalo na po itong China, wala po silang experience. Flex sila ng flex na ganito sila. Ang ganda ng parade. Praktisado sila sa parade. Pero sa actual na gera, wala silang experience. Hindi sila mananalo. Real talk yan. Malaya ba sila? No? Nakakapaghayag ba yung tao nila? Yon. Yung mga Falun Gong, anong ginawa nila? Anong ginawa nila sa Tiananmen? So, sa akin, walang kredibilidad talaga eh. Tama, lahat nga ng sinasabi ng China ay kabaliktaran sa kanilang ginagawa. Tama yun, yung kasasabi ko lang din kanina, di ba? Walang kalayaan ng kanilang ordinaryo mamamayan na maghayag ng kanilang saloobin o magreklamo. Totoo yun, no? Tama sinabi rin ni Sekibo dito, di ba? Nakakapaghayag ba sila yung mga tao nila? Hindi. Di ba? Nakabusan lang kanilang mga bibig. Real talk. Di ba? Alam na alam natin yan. Matatalino po tayo mga Pilipino. Kaya yung lahat ng sinasabi na namumutawi sa labi nito ni Xi Jinping ay wala pong katotohanan yan. Di ba po? Yung lagi niyang sinasabi na gusto niya maging kapayapaan, sila daw yung binubuli, ganon-ganon. Pero kung yung katotohanan po, hindi po yun eh. Ang katotohanan, sila ang nambubuli, hindi lang po sa Pilipinas. Pati po dun sa mga karatig bansa natin, binubuli po nila. Pinapasok-pasok po nila yung teritoryo na may teritoryo. Kasi nga po, sakim itong China, itong leader ng China. Real talk yan. Kaya maling-mali po yung sinasabi dito ni Xi Jinping. Kaya nga po itong nag-react na nga po itong si Sekibo Teodoro dito po sa sinasabi po ng China. At totoo po yun, yung pagsasanib pwersa po ng tatlong krong-krong na leader po na yan ay pananakot po talaga yan. Lalong-lalo na tulad natin na maliliit na bansa at mahihinang bansa tayo. Real talk yan. Ang ginawa nila sa Tiananmen. So, sa akin, walang kredibilidad talaga. Deficit of trust and credibility at the end of the day. Yes. Anya, nasasangkot ang Pilipinas sa tunggalian sa kapangyarihan ng Estados Unidos at China. Ngunit ayon sa kalihim, propaganda lang ito ng Beijing. Yes. Yan ginagamit nila upang huwag tayong tumayo kasama ng ating mga kaalyado na tutulan ang ginagawa nila sa West Philippine Sea at ang pagsakop nila sa 9-dash line. Yun nga yung mahirap eh, di ba? Pinupuna tayo lagi nitong China na wag daw tayong makianib dito sa Amerika. Sorry daw natin yung mga missile system ng Amerika at kung ano-anong kaalyado po natin, no? Actually, kaya po nila sinasabi yon dahil ayaw nila na mauungusan sila. Ayaw nila na lumakas tayo. Real talk yan. Anong gustong gawin ng China? Hindi tayo magpalakas? Tumanga lang tayo na hanggang sa maggera na ay wala po tayong matitinding mga armas at hindi tayo may matinding training. Maling-mali talaga eh. Lahat na ng pinakikialaman ng China at samantalang sila talaga yung namumuno o nagpasimuno na manakop sa West Philippine Sea. Alam ng buong mundo na sila ang bully. Hindi ang Pilipinas ang nagsisimula ng gulo. Hindi tayo nampoprovok. Tayo nga kung tutuos, hindi nga tayo pumapalag sa kanila eh. Dumidepensa lang tayo. Actually, umiiwas na nga tayo. Di ba? Binangga pa tayo noon. Nagkamali sila ng maniobra. Nabangga nila yung sarili nilang barkong katangahan nila. Di ba? Real talk. Di ba?
Yun pa lang, sa navigation pa lang nila na yun, palpak na sila, paano na lang kung sa gera na? 'Di ba? Kaya maling-mali ang sinasabi dito ng China na tayo ang nagpo-provoke sa kanila. Kaya nga po ito sinasabi nga dito ni Sekibo, 'di ba? Ayan, tinututulan ang ginagawa nila sa West Philippine Sea at ang pagsakop nila sa Nine Dash. Totoo yun. Lahat ng nasa West Philippine Sea o buong, sabihin na natin sinasabi nilang South China Sea, gusto nilang masakop kasi malaki talagang pera, bilyong dolyar ang makukuha nila dyan, lalong-lalo na po sa mga natural oil and gas at deuterium, lalong-lalo na po doon sa ating teritoryo. No, na talaga pong sinisimulan na po ni Pangulong Bongbong Marcos na ma-harvest po yung mga deuterium na meron po tayo. Kaya po gigil na gigil ang China, itong si Xi Jinping, alam niya bilyong dolyar ang makukuha dyan. No, kaya hindi naman papayag ang Pilipinas na makuha yan ng China. Dahil sabi nga ni Pangulong Bongbong Marcos, ni square inch hindi niya hahayaan na makuha yan ng China. Ang dapat makinabang dyan ay ang Pilipinas dahil atin yan, legit o legal na atin yan. Dahil inaward sa atin yan ng 2016 sa arbitral ruling. Alam nyo na po yan, paulit-ulit na po tayo, no? Paulit-ulit na tayo nag-explain na atin yan, legal, nasa international law. Tayo ang sumusunod sa UNCLOS at yan ang nilalabag ng China, ang UNCLOS mulat sapol. Bastos nga yung China, di ba? Lahat na lang ng paglabag ay ginagawa nila sa international law o sa UNCLOS. Yan ay gaslighting sa atin. On the other hand, yung One China policy nila, ginagamit nila tayo sa away nila sa Taiwan. Yes. Ngunit, ilagay po natin sa likod ng isip natin na merong gustong manakop sa atin na gutom. Yes. Dahil gusto kunin lahat ng yaman sa ilalim ng karagatan. Isipin nyo na lang, no? Tama lahat ng sinabi dito ni Sekibo. Isipin nyo na lang, kung hindi si Pangulong Bongbong Marcos ang ating presidente ngayon na masigasig na labanan itong mapanakop na China, na pigilan talaga na masakop tayo, ano na? Baka nakuha na yung deuterium natin, talagang lahat na ng teritoryo natin sa EEZ natin sa West Philippine Sea. Wala na, nakuha na yan, na-harvest na nila lahat. Baka pati yung nakaposte nating barko, no? Yung barko natin, nakalimutan ko yung pangalan eh. Yun nga, baka wala na yun. Tinanggal na. Isipin nyo yun. At sigurado, hawak na tayo sa leeg, no? Hawak na tayo sa leeg ng China. Wala na. Kaya magpasalamat na lang po tayo dahil si Pangulong Bongbong Marcos ang ating presidente ngayon. Sana talaga sa susunod na magiging presidente ay hindi maging pro-China ang maging presidente natin. Kasi pag naging pro-China ang presidente natin, tapos ang maliligayang araw natin. Hahawakan na tayo ng komunistang bansang China. Lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng halos magbuwis ng buhay na ating PCG, lahat po ng Armed Forces of the Philippines natin nagbubuwis ng buhay. Diyan sa West Philippine Sea ay mawawalan ng saysay. No, yung kanilang pinaglaban doon. Na halos magbuwis na nga sila ng buhay, may naputulan na nga po ng daliri, di ba? Nung 2024. Tandaan nyo, sobrang hirap ng ginagawa po nila dyan, ng pagpakikipagpatentero nila dyan sa mga CCG. Tandaan nyo, mahirap po yung ginagawa nila. Kaya sobrang saludo po sa lahat, no, ng Armed Forces of the Philippines, PCG at lahat po ng involved na talaga pong nagmo-monitor sa ating teritoryo sa West Philippine Sea dahil hindi po talaga biro ang kanilang ginagawa doon. Hindi lang sa West Philippine Sea, kung hindi kahit sa Pacific. Tama. Ryan Lacanlale, UNTV. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan niyo ang ating reaction video. Anong kung makokomento nyo? I-comment nyo sa baba sa comment section. Pasensya na po sa boses ko, no? May sakit po kasi tayo. Matagal na po itong ating so throat talaga pong paos talaga ako. Matagal na. Yun po, no? Sana po nagustuhan ating reaction video. Mag-comment po kayo sa baba. Karapatan po natin na palagan itong mapanakop na China dahil maling-mali po talaga yung kanilang sinasabi. Sobrang saludo po siyempre sa lahat po ng ating Armed Forces of the Philippines, PCG, at dito po kay Sekibo, at lalong-lalo na po sa ating Pangulong Bongbong Marcos na talaga pong hindi hinahayaan na basta po tayo masakop o makuha ng China ang ating teritoryo. Maraming salamat, mag-iingat po kayo lahat. Till next time, God bless and peace out. Bye.